Sa liblib na baryo ng Sitio Kalangitan, sa gilid ng isang napakalawak na hasyenda ng kalamansi, doon namumuhay si Elias, isang binatang ulila, mahinahon at mababa ang loob. Sa edad na 17, siya na ang bumubuhay sa sarili mula nang masawi sa aksidente ang kanyang mga magulang sa kalsadang minsan ay sinadyaring hindi ayusin ng mga taga-hasyendero Velasco, ang may-ari ng lupaing sinasaka ng buong sityo. Mula pagkabata, alipin na ng hasyenda si Elias. Tuwing umaga, bit-bit ang kalawanging itak at sirang bayong, binabaybay niya ang maputik at matarik na daan papunta sa plantasyon. Sobrang aga pa lang, naroon na siya upang mamitas at magsalansan ng mga kalamansi, habang ang mga tagapagmana ng hasyenda ay masarap na nakahiga sa malalambot nilang kama. Ang hasyenda ay pagmamay-ari ng pamilyang Velasco, pinamumunuan ng matandang si Don Mauricio, isang lalaking kilala sa kalupitan at sakim sa pera. Sa likod ng malalaking pader ng kanilang mansyon, naroon ang mga anak ni Don Mauricio. Si Gonzalo, ang pinakamatanda at susunod sa trono, at si Ramona, isang babae ngunit higit pa sa lalaki kung manlait at mangabuso sa mga manggagawa. Aba, Elias, tinamad ka na naman yata. 20 na bayong lang yan. Abay, kaya ng iba yan kahit may hika. Sigaw ni Gonzalo habang namumula ang muka sa galit. Hawak ang latigong minsang ipinapalo sa kabayo, ngunit mas madalas sa mga manggagawa. Hindi umimik si Elias. Nakayuko lang habang pinapahid ang pawis sa noo gamit ang basang manggas ng lumang kamiseta. Walang hiya. Talagang hindi titino tong batang to. Dapat ipako sa puno ng kalamansi. Dagdag ni Ramona habang pinipilipit ang tenga ni Elias gamit ang matatalas niyang kuko. Ngunit kahit ganoon ang trato sa kanya, hindi nagkimkim ng galit si Elias. Sa puso niya ay may pangarap pa rin na balang araw makakaahon siya sa kahirapan. Isang gabing malakas ang ulan habang siya ay nagpapahinga sa kanyang lumang kubo sa ilalim ng puno ng duhat, may kakaibang liwanag siyang napansin sa may likod ng bahay. Lumapit siya at sa kanyang pagtataka, nakita niya ang isang munting nilalang na may gintong balat at kasuotang yari sa hibla ng kalamansi. Mayroon itong sumisining na sombrero at malakristal na mga mata. Nanginginig siya sa takot, ngunit biglang nagsalita ang nilalang. Elias, matagal na kitang pinagmamasdan. Alam kong malinis ang puso mo. Ako si Tibil, duwende ng kalamansi. At dumating ako hindi para manakot, kundi para tumulong. Napasinghap si Elias. Hindi niya alam kung nananaginip siya o nagigising. Sa loob ng hasyenda, sa ilalim ng pinakamatandang punong kalamansi, may nakabaong kayamanan. Ngunit hindi ito para sa sakim, kundi sa may pusong gaya mo. Nagpatuloy si Tibil. Ngunit kailangan mo munang patunayan ang iyong katatagan. May mga pagsubok at may mga nilalang na hindi tao ang huharang sa iyong landas. Huwag kang matakot. Hanggat kasama mo ako, hindi ka nag-iisa. Hindi agad nakasagot si Elias. Nangingilid ang luha sa kanyang mata. Sa unang pagkakataon, may nilalang na umintindi sa kanyang pakikibaka. Pagkabukas ng umaga, tila mas maliwanag ang araw sa kanyang paningin. Ngunit habang papunta siya sa hasyenda, hindi niya alam. Ang kanyang buhay ay magbabago na ng tuluyan. At sa likod ng makakapal na punong kalamansi, may mga matang nanonood. At hindi lahat ay pabor sa kanyang kapalaran. Kinabukasan, habang naglalakad si Elias sa gitna ng mga punong kalamansi, dala ang baong tinapay at tubig, hindi niya maiwasang maalala ang kakaibang nilalang na kanyang nakita kagabi. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Tibil, ang duwending gintong nagbibigay ng pag-asa. Ngunit paano niya matutuklasan ang kayamanan kung hindi niya alam ang eksaktong lokasyon ng matandang puno? Sa ilalim ng pinakamatandang punong kalamansi, bulong niya sa sarili habang naglalakad.
Pagdating sa plantasyon, kapansin-pansin ang kakaibang katahimikan. Walang ingay ng mga karaniwang manggagawa, walang putok ng latigo ni Gonzalo. Hanggang sa napansin niya ang isa sa pinakamatandang puno sa dulong bahagi ng hasyenda. Lumang-luma na ito, pilipit ang katawan at waring may mga ugat na nakausli palabas ng lupa. Napapalibutan ito ng mga damo at tila iniiwasan ng ibang mga manggagawa. Mula pa noon, wala raw ni isa ang nagtangkang lumapit dyan. Wika ng isang matandang katrabaho ni Elias. Sabi nila, sinumpa raw ang puno. May mga nawala raw na mangunguhang bata riyan noon. Ngunit hindi na tinag si Elias. Buong araw siyang nagtrabaho sa ibang bahagi ng plantasyon. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang kailangang balikan niya ang punong iyon. Pagsapit ng dilim, dahan-dahan siyang bumalik sa puno. Bitbit ang isang maliit na pala at ang itak ng kanyang ama. Nagsimulang maghukay si Elias sa paanan ng puno. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib, kasama ang takot, pag-asa at kaba, hanggang sa tumama ang pala sa isang matigas na bagay. Klang! Isang lumang kahon, kalawangin na ang bakal, ngunit may nakaukit sa ibabaw na kakaibang simbolo. Bilog na may mga dahon sa gilid at mata sa gitna. Pinagpawisan si Elias. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito, may 7 gintong buto ng kalamansi. Maliit, ngunit kumikislap na tila mga bituin. Sa sandaling iyon, nagpakita muli si Tibil. Ang mga butong ito, sabi ng duwende, ay may kapangyarihang magpabago ng kapalaran ng sinumang karapat-dapat. Ngunit huwag mong gamitin para sa kasakiman. Bawat isang buto ay may kapalit, maging matalino ka. Hindi pa man lubusang nauunawaan ni Elias ang kahulugan ng mga salita ni Tibil, biglang may narinig siyang kaluskos sa paligid. Isang anino ang gumalaw sa likuran ng mga puno. At mula sa dilim, lumitaw si Gonzalo, ang anak ni Don Mauricio. "Anong ginagawa mo riyan, Elias?" Tanong nito, malamig ang boses. Agad tinago ni Elias ang kahon sa kanyang likod. "Wala po, naglilinis lang po ako ng paligid." Ngunit hindi naniwala si Gonzalo. Lumapit ito, kinuha ang kanyang latigo at tinangkang hatawin si Elias. Ngunit bago tumama ang latigo, isang malakas na hangin ang bumalot sa buong paligid. Napaurong si Gonzalo. Sa gilid ng kanyang paningin, tila may nagniningning sa lilim ng punong kalamansi. "Nakakakita ka ba ng..." "Hindi, imposible." Bulong ni Gonzalo bago siya tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Sa kanyang palad, si Elias ay may hawak ng isang buto ng kalamansi. Mainit-init pa ito at tila may tibok. Hindi niya alam kung paano gamitin ito, ngunit naramdaman niyang may kapangyarihang nagising sa loob niya. At sa gabing iyon, hindi na lamang si Elias ang binatang inaapi. Siya na ngayon ang tagapag-ingat ng gintong buto at ang bagong kalaban ng mga mayayamang mapang-api. Kinabukasan, tila ibang-iba ang pakiramdam ni Elias. Sa kabila ng pagod sa katawan, may kakaibang sigla siyang nararamdaman. Ang unang buto ng kalamansi ay nasa kanyang bulsa, nakabalot sa isang piraso ng pulang tela na iniwan ni Tibil. Maging matalino ka, ulit-ulit sa kanyang isipan ang paalala ng duwende. Sa kanyang pagbalik sa plantasyon, napansin niya ang kakaibang tingin sa kanya ng mga kapwa manggagawa. "Hoy Elias, ang tikas mo ngayon ah," biro ng isa. "Parang tumangkad ka," dagdag ng isa pa. Hindi niya ito gaanong pinansin, ngunit sa kanyang pagkilos, sa bawat bitbit ng bayong, sa bawat galaw ng kamay, parang gumaan ang lahat. Parang may lakas siyang hindi niya dati nararamdaman. Habang nasa kalagitnaan ng pamimitas, muling lumitaw si Gonzalo, kasunod si Ramona. "O Elias, mukha kang masigla ngayon. May tinatagong sekreto ka ba?" Tanong ni Ramona, sabay sungkit sa bulsa niya. Pero maagap si Elias. Hindi niya hinayaang makuha ang buto. "Wala po, senyora. Masarap lang po ang tulog ko kagabi."
Tumango si Gonzalo. Siguraduhin mong maayos ang trabaho mo. Sa isang pagkakamali mo lang, ibabaon ka na namin sa hukay ng kalamansi. Pagkatapos ng araw na iyon, habang pauwi, lumapit muli si Tibil. Ang unang buto na hawak mo, Elias, ay ang buto ng lakas. Kapag ininom mo ang katas nito sa ilalim ng buwan, bibigyan ka nito ng lakas ng 10 lalaki sa loob ng isang araw. Ngunit tandaan mo, kapag ginamit mo ito sa pansariling paghihiganti, babalik sa iyo ang sumpa. Hindi sigurado si Elias kung kailan niya ito dapat gamitin, pero alam niyang hindi pa ngayon ang tamang panahon. Nang sumunod na linggo, isang trahedya ang yumanig sa hasyenda. Nalaman ng mga manggagawa na planong tanggalin ni Don Mauricio ang kalahati sa kanila. Hindi na kayo kailangan, bibili na kami ng makinarya, wika ng Don. Maluha-luha ang ilan, gutom at paghihirap ang naghihintay sa kanila. At sa likod ng lahat ng ito, si Gonzalo at Ramona ang may pakana. Muling nilapatan si Elias ng ilang kasamahan. Elias, tulungan mo kami? Hindi ka ba naaawa sa mga pamilya natin? Sa kanyang puso, ramdam niya ang pait. Ngunit hindi pa siya handa. Alam niyang darating ang panahon upang gamitin ang kapangyarihan ng mga buto, ngunit kailangan ang tamang plano. At higit sa lahat, kailangang matuklasan pa niya kung anong mga nilalang ang babangga sa kanya sa landas ng paghihiganti. Sa gabi ring iyon, humarap siya sa punong kalamansi, hinawakan ang kanyang itak at inilabas ang unang buto. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, inilagay niya ito sa isang baso ng tubig, gaya ng turo ni Tibil. Unti-unting naglaho ang buto at ang tubig ay naging kulay gintong dilaw. Ininom ito ni Elias. At sa bawat lunok, naramdaman niya ang pagdaloy ng kakaibang lakas, parang bulkan sa kanyang laman, apoy sa kanyang dugo. Simula na ito, bulong niya sa sarili. Hindi ko lang ililigtas ang sarili ko, ililigtas ko rin ang buong sityo. Kinabukasan, muling pumasok si Elias sa hasyenda. Ngunit ngayon, bawat hakbang niya sa maputik na lupa ay may bigat, may tapang. Sa kanyang dibdib ay tumitibok ang bagong lakas na galing sa unang buto. Ang dating binatang marupok ay tila naging haligi ng pag-asa para sa mga manggagawang nawawalan ng tirahan at kabuhayan. Habang abala sa pamimitas, napansin niyang pinagsisigawan ng mga gwardya ang ilang manggagawa. "Hoy, bilisan nyo! Huwag kayong tamad!" Sigaw ng isang bantay, sabay hagis ng kahon sa isang matandang lalaki. Hindi na nakatiis si Elias. Lumapit siya, mabilis, parang hangin, at sinalo ang kahon bago tumama sa matanda. Ang gwardya ay nagulat. "Anong akala mong ginagawa mo?" Sigaw nito, sabay bunot ng pamalo. Ngunit bago pa ito makasuntok, isang mabilis na galaw mula kay Elias ang sumalubong. Sinapo niya ang kamay ng gwardya at piniga ito hanggang sa mapaluhod ang lalaki sa sakit. "Kung ayaw mong mawalan ng buto-buto, lumayo ka sa matatanda," malamig na wika ni Elias. Nagkatinginan ang mga manggagawa. Tahimik ang paligid, pero dama ang umaapaw na gulat at tuwa sa kanilang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, may tumayo para sa kanila. Sa bahay ni na Don Mauricio, isang mainit na pagpupulong ang nagaganap. "Napansin niyo ba ang binatang Elias na iyon?" tanong ni Ramona. "May mali sa kanya. Hindi siya dating ganyan." "Ako na ang bahala diyan," tugon ni Gonzalo. "Hindi ko papayagan na isang hamak na anak ng magsasaka ang sisira sa kaayusan dito." Samantala, si Elias ay lumalalim ang ugnayan kay Tibil. Sa isang lihim na lugar sa ilalim ng punong kalamansi, may mga ukit sa lupa, may mga lumang butong nakabaon, at isang mapa ng hasyenda na may mga tandang X, mga posibleng lugar ng kapangyarihan. Bawat buto ay may taglay na kapangyarihan, paliwanag ni Tibil. Ngunit hindi mo kailangan gamitin agad-agad.
ang tunay na lakas ay galing sa puso. Lumipas ang ilang araw, unti-unting nagbago ang pakikitungo ng mga manggagawa kay Elias. Siya na ang nilalapitan ng mga batang gutom, ng mga amang nawalan ng sahod, ng mga inang walang gatas ang dibdib. Sa maliit na kubo ng kanyang yumaong ama, siya ang nagsusustento ng tulong. At dahil sa hindi pangkaraniwang lakas na taglay niya, nakakakuha siya ng mas maraming bunga, mas maraming pagkain at mas maraming pag-asa. Ngunit sa dilim ng gabi, lihim na minamasdan siya ng isang nilalang na hindi tao. Isang nilalang na may mata ng ahas at balat na parang tuyong kahoy. Ito ay hindi galing sa mundo ng mga duwende, kundi sa isang lahing matagal ng kaaway ng mga mabubuting engkanto. Ang buto'y muling nagising, bulong ng nilalang. Hindi ito dapat mapunta sa isang tao. At habang lumalaki ang tiwala ng mga tao kay Elias, lumalapit na rin ang panganib na susubok sa kanyang tapang, talino at kakayahan. Sapagkat ang kapangyarihang galing sa lupa ay hindi laging ligtas. At hindi lahat ng engkanto ay kakampi. Nagmistulang bayani si Elias sa mga mata ng mga manggagawa. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang minamahal ng mga tao sa sitio Maligaya. Ngunit habang dumadaloy ang panahon, may mga bulong sa hangin, may mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Parang may nagmamasid. Gabi, habang pinapahinga ni Elias ang katawan sa ilalim ng punong kalamansi, biglang umihip ang malamig at mapanlinlang na hangin. Mula sa dilim, isang aninong hindi tao ang lumitaw. Ang mga mata nito ay tila apoy at ang hininga ay amoy bulok na kahoy. Elias! Bulong nito sa isang tinig na parang sabayang iyak ng hayop at tao. Ang binhi na hawak mo ay minana mo sa isang traidor. Biglang lumitaw si Tibil, galit na galit. Layuan mo ang batang ito, bakunawa ng lupa. Hindi sa iyo ang kapangyarihan ng mga banal na buto. Nagbanggaan ang liwanag mula sa kamay ni Tibil at ang usok ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang tunog na parang lindol. Napaatras si Elias. Anong nilalang yon, Tibil? Tanong niya, nanginginig. Isa siyang tagapangalaga ng dilim, paliwanag ni Tibil. Ang mga tulad niya ang sumira sa huling tagapangalaga ng mga banal na buto. Pinagbabawal nilang ibigay ito sa tao dahil naniniwala silang ang tao ay sakim at mapanira. Ngunit ikaw, Elias, may pusong hindi matutulad sa iba. Nagtagpo ang kanilang paningin. Kailangan mong makuha ang ikalawang buto, ang buto ng karunungan, sabi ni Tibil. Nakatago ito sa ilalim ng lumang balon ng mga hasyendero. Ngunit hindi ito madaling kuhanin. May bantay ito. Isang nilalang na hindi mo pa kayang labanan sa ngayon. Paano ko yon makukuha kung hindi ko siya kayang talunin? Tanong ni Elias. Nasa sayo ang lakas ng unang buto, pero kailangan mo ng tulong, ng tiwala. Pumili ka ng 2 taong may pusong tapat. Sila ang magiging unang bahagi ng pagbabagong binubuo mo. Kinaumagahan, matapos ang trabaho sa hasyenda, lihim na kinausap ni Elias ang 2 pinakamalapit niyang kaibigan. Si Andoy, ang matandang manggagamot ng sitio, at si Lorna, ang tahimik ngunit matalinong anak ng isang inaping magsasaka. May lihim akong kailangang ipagtapat, wika ni Elias. At may misyon tayong kailangang tuparin, hindi lang para sa akin, para sa buong sitio. Hindi sila agad naniwala, ngunit nang ipakita ni Elias ang kanyang lakas, nang buhatin niya ang isang punong kalamansi gamit ang isang kamay, naniwala silang may mas malalim na layunin ang kapalaran ni Elias. Susunod kami, sagot ni Andoy. Mula nang mawala ang iyong ama, ikaw na ang itinuturing naming pag-asa. Kung may laban, kasama mo ako, sagot ni Lorna. Panahon na para tapusin ang pamumuno ng mga hasyenderong mapangapi. At sa pagsapit ng gabi,
Patakas silang nagtungo sa lumang balon sa loob ng pag-aari ng mga Montemayor. Ang balon ay may kalawangin na takip at mga lumot sa paligid. Sa bawat hakbang pababa sa madilim na lagusan, naroon ang tanong sa puso ni Elias, kaya ko ba talaga ito? Pero sa bawat pintig ng kanyang puso, naroon ang sagot, oo, hindi lang ito para sa akin. Ito ay laban ng lahat ng inaapi. Ang amoy ng lumang balon ay masangsang. Amoy asupre, amoy bulok na dahon at dugo. Tanging ilaw ng gaserang dala ni Andoy ang nagsilbing gabay sa tatlo habang bumababa sila sa makipot at basa na hagdan ng bato. Nararamdaman niyo ba yan? Tanong ni Lorna habang hinahaplos ang mga pader ng balon. Parang may humihinga mula sa ilalim. May buhay nga sa kailaliman. Sagot ni Elias. Sabi ni Tibil, ito raw ang bantay ng buto ng karunungan, isang nilalang na pinagsama ang galit ng mga alipin at ang sumpa ng mga mapang-abusong Panginoon. Pagdating nila sa pinakailalim, isang kuweba ang bumungad sa kanila. Sa gitna nito ay may altar na gawa sa itim na marmol. Nakapatong doon ang isang kahoy na kahon na may ukit ng lumang baybayin, ang kahon ng ikalawang buto. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang lumindol ang paligid. Mula sa pader ng kuweba ay lumitaw ang isang dambuhalang nilalang. Malaki ang katawan, may katawan ng tao, ngunit ulo ng kalabaw at mga mata na naglalagablab. Ako si Pangil ng Lupa, sigaw ng nilalang. Bantay ng karunungan. Walang makakalampas sa akin nang hindi sinusukat ang kanilang karapat-dapat na puso. Umalingaw-ngaw ang tinig nito. Napaatras si Andoy at Lorna sa takot, ngunit nanatili si Elias sa kanyang kinatatayuan. Ano ang kailangan mong malaman para kami makatawid? Tanong ni Elias, pilit na kinakalma ang tibok ng kanyang puso. Ang dambuhala ay tumawa. Isang pagsubok lamang. Ipapakita ko sa iyo ang iyong kinatatakutang alaala. Kung mapaglabanan mo ito, ikaw ay karapat-dapat. Biglang lumabo ang paligid. Nahulog si Elias sa isang mundo ng dilim at sa gitna nito, nakita niya ang kanyang amang duguan, pinapalo ng mga guwardya ng hasyenda. Nandoon si Elias, batang-bata, umiiyak habang pinipigilan siya ng kanyang ina. Wala siyang nagawa. Napaluhod siya. Ikaw ay mahina, sigaw ng isang tinig. Hindi mo nailigtas ang iyong ama. Sumigaw si Elias. Hindi ko kasalanan. Ngunit kahit ulit-ulitin niya, ang alaala ay paulit-ulit ring bumabalik. Hanggang sa napagtanto niya, ito ay hindi para burahin, ito ay para tanggapin. Tumayo siya, humarap sa anino ng nakaraan at sinabi, tinanggap ko ang aking kahinaan, ngunit hindi ako titigil hanggat may inaapi. Ang sakit ko noon ang lakas ko ngayon. Biglang naglaho ang alaala. Bumalik ang liwanag ng kuweba. Ang dambuhala ay lumuhod sa harapan ni Elias. Ika'y karapat-dapat, wika nito. Ang buto ng karunungan ay sayo na. Nilapitan ni Elias ang kahon. Sa pagbukas niya nito, isang sinag ng liwanag ang tumagos sa kisame ng kuweba. Isang buto, makinis at kulay ginto, ang lumutang sa ere at pumasok sa kanyang dibdib. Agad niyang naramdaman ang pagbago ng kanyang diwa. Ang mga tunog sa paligid ay naging mas malinaw. Ang mga salita ni Andoy at Lorna ay tila mabagal ngunit puno ng kahulugan. At higit sa lahat, alam niya na ang mga susunod na hakbang ay hindi na basta paghula. May gabay na siya ng karunungan mula sa kalikasan. Panahon na para bumalik, ani Elias. Dahil ang giyera ay hindi lamang laban sa nilalang ng dilim, kundi laban din sa mga tao. Habang umaakyat sila mula sa balon, ang mga bituin sa langit ay tila mas maliwanag. Ngunit sa malayo, sa dulo ng kagubatan, may mga matang nagmamasid.
Isa sa mga tauhan ni Don Mauricio ang lihim na nakakita sa kanilang paglalakbay. Nagmamadali itong bumalik sa hasyenda. Don Mauricio, sigaw nito, may kakaiba kay Elias. May kapangyarihan siya. Napangiti ang Don. Kung gayon, panahon na upang ilabas ang huling alas ng pamilya Montemayor. Sa loob ng malawak at marangyang silid ng hasyenda, pinatawag ni Don Mauricio ang kanyang matandang kapatid na si Don Severino, isang dating hermando politiko na may ugnayan sa mga mahiwagang lihim ng kanilang angkan. Panahon na para gamitin natin ang itim na alahas, ani Don Mauricio, habang hawak ang isang lumang kahon na yari sa batik-batik na kahoy na pinaniniwalaang mula pa sa panahon ng mga Kastila. Ang itim na alahas ng Montemayor? Singhal ni Don Severino. Hindi ba't sinabi ng ating ninuno na dapat lang itong gamitin kung ang buong angkan ay nanganganib? Ngayon na yon, giit ng Don. Ang binatang si Elias ay hindi na basta anak ng magsasaka. May hawak siyang kapangyarihang hindi natin lubos na nauunawaan. Kung hindi natin siya pipigilan ngayon, mawawala sa atin ang hasyenda, ang pangalan, ang kapangyarihan. Mabigat ang loob ni Don Severino, ngunit binuksan niya rin ang kahon. Sa loob nito, isang kwintas na mapulang bato sa gitna, nakapulupot sa itim na lubid na may mga ukit na alibata. Isa itong lumang agimat, hindi banal kundi sinumpa. Ayon sa kwento, galing ito sa isang albularyong traidor na nagtangkang wasakin ang mga duwende at ang mga tunay na tagapangalaga ng kalikasan. Isusuot mo ito, Mauricio? Sabi ni Severino. Ngunit kabayaran nito ang iyong kaluluwa kapag tuluyang binalot ng galit ang puso mo. Hindi na ikaw ang magmamando, kundi ang espiritu ng kapangyarihan mismo. Mas mabuti nang mawala ang aking kaluluwa kaysa ang aming kaharian, sagot ni Don Mauricio sa kanya sinuot ang kwintas. Samantala, sa kabilang dako ng Sitio Maligaya, patuloy ang pagpapalakas ni Elias. Sa tulong ng buto ng karunungan, natutunan niyang makipag-usap sa mga hayop, marinig ang bulong ng mga ugat sa lupa, at unti-unting basahin ang mga lihim na sinasabi ng hangin. Nararamdaman ko na, wika ni Elias kay Lorna at Andoy, may paparating, at masama ang dalang hangin. Biglang umalulong ang mga aso ng sitio. Napatingin si Andoy sa silangan. Nagising na ang sumpang espiritu, may gumamit ng kadiliman. Di kalaunan, dumating ang isang mensahero, balisang-balisang si Mang Hugo, isa sa mga trabahador ng hasyenda. Elias, si Don Mauricio, iba na siya ngayon. Namumula ang kanyang mga mata at ang kanyang tinig ay tila hindi na galing sa tao. Pinalis niya kami sa mga barong-barong, sinunog ang ilan, at pinasabihan ang lahat na ang sitio ay muling magiging lupang pag-aari ng mga Montemayor lamang. Nagkatinginan sina Elias, Lorna at Andoy. Hindi lang ito simpleng laban sa lupa, wika ni Andoy. Ito'y digmaan ng liwanag at dilim, at kung tama ang hinala ko, may itim na alahas na ginagamit si Mauricio. Isa iyong agimat ng kasamaan, mula pa sa panahong ipinagbawal na ang pakikipag-alyansa sa mga anino ng gubat. Kinagabihan, nagtipon si Elias ng mga piling tao mula sa sitio, mga magsasakang marunong sa lupa, mga kabataang handang lumaban, at ang ilang matatandang may natatagong kaalaman sa sinaunang anting-anting. Hindi ko kayang mag-isa ito, ani Elias. Ngunit sama-sama, may laban tayo. Hindi lang ito para sa akin, kundi para sa lahat ng dumanas ng gutom, pananakit at pag-aalipusta. Nagtaas ng kamay si Lorna. Kung kailangan natin ng lakas, may alam akong lugar. Ang gubat ng nawalang lahi. Doon daw nagtatago ang mga lumang antingero na itinatakwil ng sibilisasyon, ngunit tagapangalaga ng tunay na kaalaman. Kung gayon, ani Elias, bukas ng gabi, pupunta tayo roon. Ngunit sa likod ng mga puno, isang pares ng mata ang lihim na nagmamasid sa kanila.
Muling bumalik ito kay Don Mauricio. Handa na po silang lumaban, sumbong ng espiya. Ngumiti si Don Mauricio at ang kanyang tinig ay bumulong sa hangin. Hayaan mo silang magtipon. Kapag dumating ang gabi ng 2 buwan, magpapakawala ako ng apoy at kadiliman sa buong sityo. Wala ni isa ang makakaligtas. Madilim ang gabi at tanging liwanag ng buwan at sinag ng mga alitaptap ang gabay ni Elias, Lorna at Andoy, habang tinatahak nila ang masukal at lihim na daan patungong gubat ng nawalang lahi. Ayon sa mga alamat, ang gubat na ito ay hindi basta mapapasok ng karaniwang tao. Ito'y nababalot ng sinaunang mahika, isang depensa laban sa mga sakim, tuso at may pusong marumi. Handa na ba kayo? Tanong ni Lorna habang hinahaplos ang dahon ng kakawate. Isang halaman daw na ginagamit upang alamin kung pinapayagan ka ng gubat na makapasok. Handa kaming mamatay kung kailangan, sagot ni Elias. Paglapit nila sa bungad ng gubat, biglang kumulog. Umihip ang malamig na hangin, tila may bulong ng mga espiritu. Lumuha ng dugo ang isang punong kahoy at sa likod nito, lumitaw ang isang matandang lalaki, nakasuot ng balat ng hayop at may mga ukit sa balat na parang sinaunang sulat. Ako si Gat Pandoy, tagapangalaga ng gubat ng nawalang lahi, wika ng matanda. Anong pakay ninyo, mga dayo? Lumapit si Elias at yumuko. Ako po si Elias, anak ng isang manggagawang inaapi ng mga Montemayor. Dumaranas po ng matinding pang-aapi ang aming sitio. Nais po naming humingi ng tulong, karunungan, upang labanan ang isang masamang puwersa, isang mayamang hatyendero na nagtataglay ng itim na alahas. Naningkit ang mata ni Gat Pandoy. Ang itim na alahas, isang kasumpa-sumpang kapangyarihan. Hindi ito maaaring banggain ng tapang lamang. Kailangan mo ng 3 sinaunang bertud, 3 sagradong bagay na pinoprotektahan ng aming lahi. Ngunit, natahimik ang lahat. Ngunit ano, Gat Pandoy? Tanong ni Andoy. Ngunit ang huling sumubok na hanapin ang 3 bertud ay hindi na nakabalik. Sa puso ng gubat, pinayagan si Elias na sumailalim sa pagsubok ng apoy. Isa itong sinaunang ritual na sumusubok sa katatagan ng kalooban. Pinapagitnaan siya ng apoy habang pinapaharap sa mga panaginip ng kanyang takot at kabiguan. Doon niya muling nakita ang kanyang ina, duguan, tumatakbo sa kawalan. Narinig niya ang tawa ng mga Montemayor, ang sigaw ng mga batang nilimasan ng tirahan, at ang panaghoy ng mga magsasakang ginutom. Ngunit isang tinig ang dumating, pamilyar at puno ng liwanag. Elias, huwag kang bibitaw, narito kami. Tinig yon ng duwending si Tikboy na kahit hindi nila kasama, tila konektado pa rin sa kanyang kaluluwa. Nagsimulang lumamlam ang apoy at sa halip na masunog, lumamig ang paligid. Bumangon si Elias, buo ang loob at tinapos ang pagsubok. Pagbalik sa labas ng apoy, binigyan siya ni Gat Pandoy ng unang bertud, ang kalasag ng dangal, isang bilog na anting-anting nayari sa kahoy ng balete at pinagtibay ng mga panalangin ng kanilang mga ninuno. Ngunit 2 pa ang kailangan mong hanapin, babala ng matanda. At kung gusto mong makuha ang mga ito, kailangan mong maglakbay sa bunganga ng kuweba ni Silab, ang tahanan ng mga anino ng kagubatan. Silab? Tanong ni Lorna. Hindi ba't siya ang espiritong ginamit ni Don Mauricio para pagalabin ang kanyang kapangyarihan? Siya nga, tugon ni Gat Pandoy. Doon kayo susubukin hindi ng lakas, kundi ng inyong pagkatao. Sa kabilang dako ng hasyenda, hindi natutulog si Don Mauricio. Lalong tumitindi ang kanyang galit at paghahangad na wasakin ang buong sityo Maligaya. Habang binubulungan siya ng itim na alahas, unti-unting nanlilimahid ang kanyang balat, nagiging kulay abo at nagkakaroon ng tila mga bitak na parang balat ng ahas. Kapag dumating ang gabi ng 2 buwan,
Itataas ko ang apoy at buburahin ang kanilang pangalan. Walang duwende, espiritu o anting-anting ang makapipigil sa akin. Sa ilalim ng kanyang hasyenda, pinalalawak niya ang kuweba kung saan itinatago ang mga nilikhang nilason ng kanyang agimat, mga hayop at taong ginawang itim na nilalang. Samantala, sa kalaliman ng gabi, habang nagpapahinga ang grupo ni Elias, isang panaginip ang bumisita sa kanya. Isang matandang duwende ang lumitaw. Hindi si Tikboy, kundi mas matanda, mas matikas, at mas misteryoso. Elias, ikaw ang huling pag-asa ng kalikasan. Ngunit huwag mong kalimutan, ang tunay na lakas ay hindi mula sa agimat o kapangyarihan, kundi mula sa paninindigan. Magtiwala ka sa liwanag na nasa iyong puso. Nagising si Elias. May luha sa mata, ngunit may apoy sa damdamin. Kahit anong mangyari, hindi ko nahahayaang maulit ang kasaysayan ng pang-aapi. Sa unang sinag ng araw, agad na nilisan nina Elias, Lorna, at Andoy ang gubat ng nawalang lahi. Dalang bagong tapang at ang unang bertud, kalasag ng dangal, tinahak nila ang landas patungo sa bunganga ng kuweba ni Silab, ayon sa tagubilin ni Gat Pandoy. Isang araw ng paglalakad sa gilid ng kabundukan ang kanilang dinaanan, kung saan tila mismong kalikasan ang humahadlang sa kanilang hakbang. Mapanganib na bangin, naglalagasang punong kahoy, at mga hayop na tila naaamoy ang taglay nilang layunin. Kapag humakbang tayo sa kuwebang iyon, wala nang balikan. Paalala ni Lorna habang tinitingnan ang madilim na bukana ng kuweba. Umuusok ito kahit umaga at malamig ang ihip ng hangin na lumalabas mula roon. Tila may bulong ng matagal nang nakakubling nilalang. Alam kong ito na ang simula ng pinakamabigat na pagsubok, sagot ni Elias. Pero kung hindi tayo lalakad ngayon, sino ang lalaban para sa mga naapi? Sa loob ng kuweba, agad silang sinalubong ng isang mabigat na dilim, hindi karaniwang kadiliman, kundi isang uri ng mahikang humihigop ng liwanag. Ang kanilang mga sulo ay halos hindi magliyab, hanggang sa biglang magsalita si Andoy. Parang naririnig ko ang boses ng nanay ko. Tumigil sila. Sa paligid, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga pamilyar na tinig. Tinig ng mga namayapang mahal sa buhay, ng mga batang umiiyak, at ng mga dating kasama sa sityo. Hindi ito totoo, bulong ni Lorna. Ito ang bitag ng Silab. Inuungkat nito ang ating mga kasalanan at takot. Isa-isang pinakita sa kanila ang kani-kanilang nakaraan. Kay Elias, ang pagkamatay ng kanyang ama sa ilalim ng kamay ng mga Montemayor, at ang sandaling ninais niyang gumanti ng karahasan. Kay Lorna, ang pagbenta ng kanyang ama sa sariling lupa kapalit ng kaunting salapi mula sa mga tauhan ni Don Mauricio. Kay Andoy, ang lihim na kasunduan ng kanyang tiyuhin na nagturo ng daan patungo sa gubat para sa masaganang ani kapalit ng kataksilan sa kanilang komunidad. Nanghihina silang tatlo, ngunit sa gitna ng dilim, muling sumiklab ang liwanag mula sa kalasag ng dangal. Kumislap ito at tumaboy sa aninong sumasakal sa kanilang puso. Hindi tayo perpekto, pero tayo'y lumalaban, sabi ni Elias. Sa pinakailalim ng kuweba, sa dambuhalang silid na parang altar ng isang sinaunang panahon, naroon ang ikalawang bertud. Bato ng liwanag, isang puting kristal na nakausli mula sa isang haligi. Ngunit bantay nito ang anino ni Silab, isang nilalang na hugis tao ngunit yari sa usok, apoy at mga sigaw ng kaluluwa. Walang makakaangkin ng liwanag kung hindi mo pa napapatawad ang sarili mo, bulong ni Silab. Handa ka bang harapin ang kabuuan mo, Elias? Lumapit si Elias. Hindi niya hinugot ang espada niya,
kundi inilapag ang kalasag ng dangal sa harap ng nilalang. Hindi ako perpekto, may galit pa rin ako, pero ginagawa ko ang tama, hindi dahil madali, kundi dahil kailangan. Tahimik si Silab. Dahan-dahang umapaw ang liwanag mula sa bato at tinanggap si Elias. Ang haligi ay nabiyak at ang bato ng liwanag ay lumutang sa harap niya. Isang kristal na maaaring makapagpatigil sa kahit anong itim na mahika. Paglabas nila ng kuweba, sinalubong sila ng isang pamilyar na halakhak. Hindi ko akalaing makakalusot ka, Elias. Sa lilim ng punong nara, lumabas si Luisito Montemayor, ang anak ni Don Mauricio. Nakasuot ito ng itim na barong na may mga ukit ng alahas. Kasama niya ang 3 tauhan at hawak nila si Tikboy, ang mabait na duwende na matagal nang nawawala. "Tikboy," sigaw ni Elias. "Sumuko ka na, Elias," wika ni Luisito. "Alam na ng itim na alahas ang lahat ng galaw mo. Alam namin ang 3 bertud at uunahan ka namin sa huli." Ngunit bago pa makalapit si Luisito, kumislap ang bato ng liwanag. Tumalsik pabalik ang mga tauhan. Napaatras si Luisito, nanginginig sa galit. "Hindi pa tayo tapos. Sa susunod nating pagkikita, wala ka nang malalapitan." Naglaho siya sa ulap ng itim na usok. Agad na nilapitan ni Elias si Tikboy na nanghihina. "Huwag kang mag-alala, kaibigan. Malapit na ang tagumpay." Ngayon ay 2 bertud na ang kanilang hawak. Isa lamang ang kailangan. Ang ginto ng alingaungaw, isang mutya na tinatago sa pinakasagradong lugar sa kabundukan, ang lihim na lawa ng langit. Ngunit ayon sa propesiya ni Gat Pandoy, ang huling bertud ay hindi basta kinukuha. Ito ay ibinibigay lamang sa pusong handang magsakripisyo. 3 araw ang ginugol ni na Elias, Lorna at Andoy sa pagtahak patungo sa pinakasagradong lugar sa kabundukan, ang lihim na lawa ng langit, isang lugar na hindi matutunton ng karaniwang nilalang. Ayon sa alamat, tanging ang may dalang kalasag ng dangal at bato ng liwanag ang maaaring pumasok at makaligtas mula sa mga bantay ng lawa. Habang sila'y papalapit, lalong nagiging mabigat ang hangin. Parang may mata ang paligid at bawat hakbang ay sinusukat ng daigdig mismo. Sa bungad ng isang talampas na tila hagdan patungong langit, biglang humarang ang isang dambuhalang nilalang. Isa itong matandang lalaking may gintong balat, duguan ang mga mata at katawan, at may pakpak ng agila sa likod. "Ako si Tayog, ang bantay ng huling bertud. Sino kayo upang lapastanganin ang lawa ng langit?" Humakbang si Elias at ipinatong ang kalasag ng dangal sa harap ng nilalang. "Hindi kami narito para mang-agaw. Narito kami upang humingi ng tulong, hindi para sa sarili, kundi para sa mga naaapi sa aming lugar." Pinikit ni Tayog ang kanyang mga mata. "Marami nang dumating dito, Elias. May dalang dahas, may dalang panalangin. Ngunit ang ginto ng alingaungaw ay hindi ibinibigay sa matapang lang, kundi sa handang magsakripisyo." Nagliyab ang langit. Mula sa ulap bumaba ang liwanag na tila ilaw ng buwan at lumitaw ang lawa ng langit, isang mahiwagang lawa na may gintong tubig. Sa gitna nito, nakalutang ang mutyang tila bulalakaw, ang ginto ng alingaungaw. "Isa sa inyo," wika ni Tayog, "ang kailangang ialay ang kanyang lakas, kalayaan o buhay upang mabigyan ng pahintulot ang mutya na sumama sa inyo." Nagkatinginan ng 3. "Ibigay mo sa akin ang bertud," wika ni Andoy. "Ako na lang. Ako ang pinakawalang silbi sa atin. Wala akong pamilya, walang pangarap. Ako ang dapat." "Huwag kang magsalita ng ganyan," singhal ni Lorna. "Lahat tayo ay may halaga." Tumahimik si Elias. Huminga ng malalim. "Ako ang mag-aalay ng sarili." "Elias, huwag." Lumuhod si Tikboy na hawak pa ang kanyang sugat. "Kung wala ka, paano ang mga tao?" Ngunit tumalikod na si Elias. Lumakad siya papunta sa gitna ng lawa.
Bawat hakbang ay tila hinihigop ng liwanag ang kanyang katawan. Naging malinaw na ang kanyang sakripisyo ay ang kanyang katauhan, ang kanyang sariling kalayaan. Ngunit bago siya maabot ng mutya, isang boses ang dumagundong sa kalangitan. "Tama na!" sigaw ni Tayog. Nagliwanag ang buong paligid. Ang mutya ay kusang lumipad papunta sa kamay ni Elias, ngunit ibinalik sa kanya ang kanyang buong katawan. "Pinatunayan mong handa kang isuko ang lahat, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa iba. Elias, ikaw ang karapat-dapat na tagapagdala ng ginto ng Alingaungaw." Pagbalik nila sa sitio Banicanjon, nasaksihan nila ang pagkubkob ng mga tauhan ni Don Mauricio. Nasunog ang mga bahay, kinuha ang mga matatanda at ginawang alipin ang mga magsasaka. Ngunit hindi na si Elias ang dating binatang inaapi. Bitbit niya ang 3 bertud, kalasag ng dangal, bato ng liwanag, ginto ng alingaungaw. Sa gitna ng gabi, lumakad siya mag-isa sa gitna ng hasyenda. Habang sinusugod siya ng mga armadong tauhan, kumislap ang kalasag at pinatalsik ang bala. Ang bato ng liwanag ay nagbigay ng paningin sa mga bulag sa katotohanan, at ang ginto ng alingaungaw ay sumabog sa kalangitan, gumising sa konsensya ng mga taong natakot noon. Tumakbo palapit si Don Mauricio, may hawak na baril. "Hindi mo ako matatalo, Elias. Ako ang batas dito." "Hindi ka batas, isa kang bangungot." Bago pa makaputok si Don Mauricio, lumitaw si Tikboy, kasunod ng libu-libong duwende, engkanto at mga nilalang ng kalikasan. Muling nayanig ang lupa, ang hangin ay bumaligtad, at ang kapangyarihang dating inangkin ng iilan ay bumalik sa mga tunay na may-ari ng lupa. Makalipas ang 1 taon, ang sitio Banicanjon ay naging isang malayang komunidad ng mga magsasaka. Si Elias ay ginawang pinuno, hindi dahil sa kapangyarihan kundi dahil sa kanyang puso. Si Lorna ay nagturo sa mga bata. Si Andoy ay naging tagapagsalaysay ng mga alamat. At sa gitna ng hardin ng mga kalamansi, nakatayo ang isang maliit na dambana para sa mga duwending tumulong, lalo na kay Tikboy. Sapagkat sa kwentong ito, hindi pera o posisyon ang tunay na kayamanan, kundi katarungan, dangal at pagkakaibigan. Wakas.